presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, oh welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alam ko, lahat kayo gusto niyong magtagumpay sa buhay. Pero ano ba ang tunay na tagumpay? Yung bang nakaipon ka ng marami? Yung bang naging sikat ka? Yung bang naging mataas ang iyong posisyon sa lipunan? Tayo nagiging matagumpay sa harap ng Diyos at sa mata ng ating mga kapwa, hindi sa pamagitan ng pag-iipon at pagtatago, kundi sa pamagitan ng pagbibigay, pagbabahagi, paglilingkod at pagmamahal. Kapag nakatulong ka sa iba na naging maluwag ang kanilang paghinga, tunay na naging matagumpay ka sa buhay. It is not how much we keep, but it is how much we give away that measures our success and the blessedness of our life. Mahirap ito kasi meron tayong pagkamakasarili. Yan ang ating nilalabanan araw-araw. At para magtagumpay ang kabutihan at grasya ng Diyos sa atin, muli tayong lumalapit sa banal na piging, sa banal na misa. Mihingi tayo ng kanyang lakas, ng kanyang tulong, ng kanyang gabay. Para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, muli tayo magpakumbaba, hilingin natin ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba, sa gayoy kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mo nga ring maunawaan ang mga bagay na nalagpas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nalilimi ng matinong tao ang mga kalinaga. Mawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakakapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harap nitong Diyos, galak milay, di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Poon, biyaya mo ibigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, yaong masagana ay pumatak, lupain mong natuyo, na't nalariwa at tumunlad.
At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Pagbasa mula sa suklat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gawa ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman. May malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamon nilang tumigil iyon sa pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion, at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na napanganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talimhagang ito, kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kesa sa iyo.
At lalapit na naganyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng naganyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka na sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid o kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga pilay, mga bulag, ang anyayahan mo. Hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Luma na po yan. Pag sinabi daw po God is good, dapat ang sagot nyo, sobra-sobra. Amen? Kasi nga, ang grasya ng Diyos, hindi kakaunti, siksik, liglig, umaapaw. Anong ibig sabihin? Sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Kahit na nakasakay ka sa mamahaling kotse o kahit na nakatricycle ka lang, parehas pa rin ang daan. Di po ba? Kung bako-bako ang daan, mamahalin man ang iyong sasakyan o bulok ang iyong sinasakyan, anong mararanasan mo? Bako-bako pa rin. Di po ba? Hindi nagbabago ang daan kahit na gumanda o naging mamahalin ang iyong sasakyan. Amen? Kaya nga po hindi natin maintindihan, merong taong bumibili ng mga pagkadami-daming luxury cars. Nagpagawa pa nga ng building para bahay, tahanan, ng napakarami niyang mamahaling sasakyan. Traffic naman dito sa Pilipinas. Di po ba? Ang sisikip ng daan natin dito sa bansa. Bakit? Mawawala ba yung traffic kapag gumaganda yung iyong sasakyan? Di ba hindi? Tatabi ba ang mga ibang sasakyan dahil dumadaan na yung milyones mong sinasakyan? Di po ba hindi? Whether you have an expensive car or not, the road remains the same. Traffic remains the same. Amen? At ganun din po pagdating po sa oras. Kahit na naka-Rolex ka o kahit na suot mo Casio lang, hindi nagbabago ang oras mo. Time remains the same, whether you have an expensive watch or not. Bakit? Nadadagdagan ba yung oras mo? Humahaba ba ang buhay mo dahil may suot kang mamahaling relo? Di ba hindi? At hindi niyo po ba napansin? Kahit na mamahalin ang cellphone mo, o kahit na cheap lang yan, kapag tinawagan mo yung kaibigan mo, di naman nagbabago yung kausap mo. Bakit? Kapag naka-iPhone ka ba, nagiging artista yung iyong kausap? Di ba hindi? Kahit na pagkamahal-mahal ng cellphone mo, hindi magbabago ang ugali mo. Amen? Kung marites ka pa rin. Kung reklamador ka pa rin.
Kung magagalitin ka pa rin. Ano man ang cellphone na iyong gamitin. Amen? At ganyan din po, pansinin niyo, kahit na magsuot ka ng ginto at diamante, o kahit na puwit lang ng baso, yung alahas mo, parehas pa rin ang itsura mo. Walang magbabago. Hindi po ba? Kahit na magsuot ka ng mamahaling lipstick, kahit na isang sakong foundation ang ikabit mo dyan sa mukha mo. Ang masakit na katotohanan, kapag pangit ka. Hindi po ba? Hindi mo maitatago yun. Pasensya na po ha. Real talk lang. Hindi naman po ko against sa pagpapaganda. Pero para po sa akin, kung gusto mo talagang gumanda ka, anong unang-unang dapat baguhin mo? Hindi yung suot mo, kung hindi ang pag-uugali mo. Amen? Anong totoong nakakagwapo? Anong totoong nakakaganda? Hindi naman yung mga alahas natin. Hindi naman yung ating mga sinusuot. Pero yung ating pag-uugali, yung ating pagkatao. Ang totoong nakakagwapo at nakakaganda ay wala naman sa laman ng iyong bulsa o hindi sa laman ng iyong kalooban. Amen? What makes you attractive is your personality, not your possessions. Amen? Amen. Kaya nga, gustong-gusto ko po yung sinabi ni Mama Lulu. Kilala nyo, yung content creator na nasa Amerika, sabi niya, walang nakakainggit sa taong mayaman kung galing naman sa nakaw yung yaman niya. Tama. It is not about your position, but it is really about your position in front of God. Balikan niyo po ang ating ebanghelyo. Napansin din yan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ba naguunahan itong mga tao? Gusto nila makaupo doon sa gitna, doon sa kabisera. Kasi niisip ng mga tao, kapag naupo sila sa marangal na posisyon, feeling nila nagiging marangal din ang kanilang pagkatao. Di po ba? Pero, di ba nakakatawa? Kahit na nasa gitna ka, nasa likod ka, parehas pa rin naman ang pagkain eh. Di po ba? Ano bang tunay na mahalaga sa handaan? Yung upuan o yung ikaw ay inimbitahan? Kaya nga po, minsan kapag sinusundo ako para mag-bless ng bahay o ng mga tindahan, darating po ang sasakyan dito. Papapasukin po ako. Sabi ng may-ari, Father, saan mo gustong sumakay? Sa harap o sa likod ng kotse? Alam niyo po yung palagi ko sagot, simple lang. Sa loob, sabi ko. Mahirap naman kung dyan ako sa taas ng sasakyan, di ba? No? Hindi importante. Kung nandun ako sa harap, nandun ako sa likod, ang mahalaga, nakapasok ako at makakarating ako kung saan ba dapat ako pumunta. Amen? Tandaan po natin, it does not matter whether you are in front or at the back. What matters most is, you are invited. You belong. You are together. Please, always reflect. Always think about what truly matters in life. Dahil iniisip natin minsan, kapag tayo ay nagkaroon ng magandang posisyon o maraming ari-arian, gumaganda ang ating karanasan. Pero yan yung maling paniniwala natin. It does not mean that when you have the best possessions, that you will also have the best experience in your life. Kaya tingnan niyo po, kahit nadalhin mo ang isang tao sa Boracay o sa Europe, kung depressed yan, isang tao lang na nagbabakasyon yan, pero depressed pa rin yan. Hindi po ba? Kahit napakainin kita ng steak, kung ang pangit-pangit ng ugali mo, magbabago ba ang iyong pag-uugali kahit nabusog ka? Ganun pa rin. Ikaw lang ang makakapagbago sa iyong pag-iisip at pagkatao kung gugustuhin mo. Amen? Kaya nga po, merong mga tao, kahit nakamatis lang yung kanilang ulam, makikita nyo, nakangiti. Ang sarap nilang kumain. Bakit? Kasi nagpapasalamat sila, meron silang kinakain. Kahit na simpleng pagkain lang ito. Amen? At kung kayo man po ay nakakakita ng tuwa at saya, dyan sa inyong posisyon, dyan sa inyong ari-arian, okay, mag-enjoy kayo. Pero huwag niyong kalimutan, pasalamatan niyo ang Diyos at huwag kayong maging palagay. Amen? Don't be complacent.
Because I tell you, your position, your possessions will not remain forever. Wala naman po nananatili dito sa mundo. Pagkadami-dami man ng iyong pera, pagkataas-taas man ng iyong posisyon, pagkadami-dami man ng iyong kapangyarihan, lahat ng yan ay mawawala. Nagbabago ang lahat. Nothing is permanent in this world. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, mapapahiya ka kung kukunin mo yung kabisera na hindi naman para sa'yo. Please, my dear friends, do not get by force the power, the possession, the position that God can only give to you. Dahil kung hindi para sa'yo, mawawala ito. Hindi po ba? Yung para sa'yo, para sa'yo. Kung talagang para sa'yo yan, maghintay ka, darating yan. At pag natanggap mo, magtatagal yan. Amen? Hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Pero kapag gusto ng Diyos, walang magiging hadlang. Ibibigay niya sa iyo. Amen? Opo, magpagod kayo, magsipag kayo. Disiplinahin mo ang iyong sarili. Pero huwag mong kalimutan, umasa ka sa Diyos. Manalig ka sa Kanya na ibibigay niya yung para sa iyo na makakabuti sa iyo. Amen? If God has given you the power, the position, the possessions, God can take away all of these things from you. Baka nakalimutan po ng iba sa atin yon. Don't ever cling to your power, your possessions, your position, because they are just temporary. Pansinin niyo po, yung ibon na lumilipad habang buhay, kumakain ng uod, di po ba? Pero pag namatay yung ibon, yung uod, yun yung kakain sa kanya. Yung pong isang puno, kapag sinibak, pumagsak, pwede makagawa po ng libo-libong posporo. Pero isang posporo lang, kaya niyang sunugin ang libo-libong puno. Anong ibig sabihin? Na hindi forever, yang iyong lakas, yang iyong buhay. Hindi naman forever na ikaw ay makapangyarihan, malusog, matalino. Sa isang iglap, pwedeng magbago lahat ng yan. Amen? Malakas ka ngayon, sikat ka ngayon, mayaman ka ngayon, darating din ang araw, kapatid, merong darating na mas sikat kesa sa'yo. Mas matalino kesa sa'yo. Mas makapangyarihan kesa sa'yo. Mas mayaman kesa sa'yo. Amen? Kaya nga po, kung gusto nating magtagal ang tuwa at saya sa ating buhay, anong kailangan nating gawin? Una, huwag tayong kumapit sa kayamanan, sa kapangyarihan, at sa kasikatan. Kung gusto mong magtagal ang iyong tuwa, saya sa iyong buhay, maging mabuti ka. Maging mabuti ka sa iba. At maging masunurin ka palagi sa Diyos. Amen? Because remember, God honors obedient hearts. Ulitin ko po yun. God honors obedient hearts. Ang mga pinagpapala, yung mga tapat at masunurin sa Diyos. Position, power, and possessions do not give us lasting joy. Kasi pagkayaman-yaman mo man, magsasawa ka din. May kakilala po akong ganyan. Napakayaman po niya. Kwento niya sa akin. Nung kinita daw po niya yung unang milyon niya, nag-celebrate po siya. Araw-araw daw po, kumakain siya ng steak. Yun daw po yung panaginip niya. Yun po yung nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos sinanong ko siya, ngayon, araw-araw ka pa rin bang kumakain ng steak? Sumagot sa akin, Father, madalang na. Bakit? Meron na akong gout. May arthritis na ako, mataas ng aking uric acid. Pagkadami-dami ng kanyang pera, pero hindi ma-enjoy. Nagsawa din. Having more possessions and power does not give you more happiness. Amen? But what gives us more joy is not the possessions, but the company. Gusto mong mas maraming tuwa, dapat mas maraming kaibigan ang iyong papasukin sa iyong buhay. At sabi pa nga ng Panginoon, unahin mo yung mga hindi makakabayad sa iyo dahil ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa iyo.
Anuhin po natin ang kapangyarihan, ang ating kayamanan kung mag-isa ka lang. Amen? Kaya nga po ang kasabihan, it is lonely at the top. My dear friends, do not sacrifice your connections just so that you may have possessions and position in your life. Life is empty without true relationships. Focus more on creating connections. Give more, help more, and you will become a lot happier and more blessed. Alam niyo po, gumawa sila ng pag-aaral sa Harvard. Tumagal po ng 80 years. Ang tagal po, no? Ang tanong lang po nila, sino ba ang pinakamasayang tao? What makes a person happy? Ano daw ang sekreto ng taong masaya? At tinignan po nila, pinag-aralan nila yung buhay na napakaraming tao, mga mayayaman, mga mahihirap, nag-aral, hindi nag-aral, iba-iba po ang kanilang occupation, ang kanilang mga trabaho. At ito po ang kanilang natuklasan. May common denominator po. Yung mga taong tunay na masaya, ano po yun? Ang mga taong masaya, sila yung mga taong may malalalim na relasyon at ugnayan sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan, at sa Diyos. See, happiness and fulfillment is all about relationships. And if you want your relationship to work, ano po yung isang sangkap na kailangan natin? Pagpapakumbaba. Humility. Humility is the foundation of a loving relationship. Hindi magtatagal, hindi magiging masaya ang isang relasyon kung merong mayabang, kung may mataas ang loob. Hindi po ba? Kaya nga, napakaganda. Narinig niyo po sa unang pagbasa, galing po sa sulat ni Sirach. Sabi niya, anak, matuto kang magpakumbaba. At mas mamahalin ka ng mga tao kesa sa taong nagbibigay ng regalo. Opo, hindi natin makakalimutan ang mga taong mapagbigay. Pero tandaan nyo, hindi naman lahat ng mga nagbibigay nagmamahal. Diba? Meron taong nagbibigay lang para magkahiwalay kayo. May taong nagbibigay sa'yo para tigilan mo lang siya. Not everybody who gives, loves. But a person who loves cannot help but give. Ang katotohanan, mas hindi natin makakalimutan ang mga taong marunong magpakumbaba. Because real love starts with humility. Meron po napakagandang kasabihan, sabi, if you want to know how truly rich you are, drop a tear and see how many hands are there ready to wipe your tear away. Maaring hindi ka mayaman sa pera, pero mayaman ka naman sa pamilya. Mayaman ka naman sa mga kaibigan. Hindi po ba yan ang mas tunay na mahalaga? Amen? Hindi sukatan ng ating buhay kung gaano karami ang iyong ari-arian. Hindi mo masusukat ang tagumpay ng buhay mo sa kung gaano kataas at kalayo ang iyong narating sa lipunan. Pero ang tunay na tagumpay ay yung kapag hindi ka kinakalimutan ng ibang tao. Bakit? Kasi naging napakabait mo, naging napakabuti mo, at tunay ka nagmahal kamukha ng Diyos. Amen? Sabi po ng isang magulang, alam mo na naging matagumpay ka bilang isang magulang kapag gustong palaging umuuwi na mga anak mo sa inyo kahit na matatanda na sila. Kayo po, gustong-gusto bang umuuwi ng mga anak nyo sa inyo o palagi silang wala sa bahay? You are a successful parent when your children wants to go home even if they're already old. My dear friends, do not be more concerned to your possessions and position in life, but take care of your connections. Take care of your relationship with one another, with your family, and with God, because this is what truly matters. Yan po ang ating pagdasal sa banal na misang ito. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo kami, pagyamanin namin, bigyan namin ng halaga ang aming mga pamilya, ang aming mga relasyon, ang aming koneksyon sa iyo. Dahil ito, nagpupuno sa amin ng tuwa. Hindi lang ngayon, o hindi hanggang sa magpa, sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom. Sa mga nabubuhay at nangamatay na tao, sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Turo sa atin ngayon ang salita ng Diyos, ang kababaang loob at pagiging mapagbigay. Manalangin tayo sa pagkakamit natin ng biyaya ng kababaang loob at kabukasang palad. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, itinatag mo ang simbahan upang maging kasangkapan ng kaligtasan para sa lahat. Matupad niya nawa ang kanyang misyon ng buong kababaang loob at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ibinigay mo sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong relihiyoso ang tungkuling ipinarangal ang mabuting balita sa salita at sa gawa. Sila naway magsumikap sa pagtatag ng iyong kaharian sa mga puso ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nagtatag ka ng mga kapangyarihang sibil upang itaguyod ang kapakanang pangkalahatan. Nawa isulong ng mga hinalal ng bayan ang katarungan, kapayapaan, kagalingan ng lahat ng namamayan sa halip ng sarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, tinuruan mo ang iyong mga alagad kung paanong magpakumbaba at maging mapagbigay sa pamagitan ng pagiging lingkod ng lahat sa pagbubuwis ng buhay mo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Naway tularan namin ang iyong halimbawa at sa gayoy makabahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos. Upang ang mga ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, nitong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inanyayahan ko po kayong lumuhod ngayon at dasalin natin ang panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pang kaluluwa.
Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-sama panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan. Nagpapaalab ng pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga followers physically pumupunta dito sa parokya and online na araw-araw sumusubaybay sa ating banal na misa. Malaking tulong po ang iyong mga donation para pagpatuloy po natin ang napakaraming proyekto natin, pantulong sa mga nahihirapan. Una po sa ating feeding every Saturday sa mga maliliit na bata at sa mga sakop po nating indigent dito sa parokya, nakapaikot po na mga dukha. No? Pero every Saturday, we try our best na mapakain, no? Para mabigyan ng sustansya ang pangangatawan ng mga kapatid natin. At salamat din po sa inyong mga donation. Meron po tayong pangtustos ng tuition fee ng ating mga scholars. At every day, napapakain po natin ng 1 meal yung mga bata na walang baon. Nagkakaroon po ng baon ang mga walang baon. So, maraming salamat po at pinagdarasal ko na mas marami pang pagpapala na ipagkaloob ang Diyos sa inyo. Dahil God is good, sobra. Tandaan niyo po kapatid, wala naman yan sa hawak ng iyong kamay at bulsa. Gumaganda ang buhay dahil sa laman ng iyong puso at kalooban. Hindi mo mabibihisan ang lungkot. Hindi mo mapapaganda ang taong magagalitin. Pumapangit ang taong mapagmataas. Kasi sabi nga, ng unang pagbasa, mas hindi makakalimutan ang mga taong nagpapakumbaba. Alam natin ang kasabihan that you will be exalted if you humble yourself. So, bigyan natin ng pansin yung kalidad ng ating mga karanasan. Kahit na kakaunti ang iyong pera, kakakurampot ang iyong ari-arian, mababa ang iyong kalagayan, nag-uumpisa sa iyong desisyon na maging masaya ka, na magsaya ka, na enjoyin mo kung anong pinagkakalob ng Diyos para sa iyo. Dahil maniwala ka, yung para sa iyo, ibibigay din ng Diyos yan. Kung kinukuha mo yung isang bagay, isang posisyon, pinilit mo, hindi naman para sa iyo, ang Diyos tatanggalin kanya dyan. Pero, pag ang Diyos binahagi niya, binigay niya sa iyo, ang isang posisyon, ang kayamanan,
Hindi mo naman hinihingi, magtatagal yan. At napakaganda pa nga po ng sabi ng unang pagbasa na kung ang tubig ang pumapatay sa sunog, ang nakakapaglinis sa ating kasalanan ay ang pagkakawang gawa. Kaya nga po, yan ang ating assignment. Ngayon pong paparating na linggo, sumikap kayo, tumulong naman. Magpakain kayo. Magbigay kayo. No? So, merong mga malalapit mga tao dyan. Maaari, kapitbahay nyo, nakikita nyo mga bata, please pakainin nyo. Tulungan nyo. No? Magbahagi kayo. Pero, sana nandyan yung pagmamahal, pag-ibig, pag kayo ay nagbabahagi. Dahil sabi ko nga, hindi naman lahat na nagbibigay, nagmamahal. Pero ang tunay na nagmamahal, hindi niya mapipigilan na magbigay at magbahagi sa iba. Naway sa inyong pagpapakumbaba at pagtulong sa iba, lalo pa kayong pagpalain ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.